Magandang araw po, Bagong Pilipinas at welcome sa ating programang Straight from Team PNP Facebook Live kung saan po inilalapit natin ang kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng bawat miyembro ng Philippine National Police. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Nomer Macaraig. At para po sa kalaman ng ating mga ka-PNN at sa lahat po ng nakaantabay sa ating programa, ang bawat awardee po ayan, dito sa Ignacio B. Jimenez Outstanding Police Service Awards ay hinirang ng kanilang mga kasamahan na nakatataas at miyembro ng komunidad bilang pagkilala sa kanilang patriotismo, integridad, tapang at maging ang social responsibility. Ito po yung mga prinsipyong pinangangalagaan ng Junior Chamber International o JCI Manila at ng Ignacio B. Jimenez Foundation, maging po ng Ramon Magsaysay Foundation Awards. Ang taunang pagtitipong ito ay paraan upang ipagdiwang ang walang humpay na pagsisikap ng PNP para sa pampublikong kaligtasan at proteksyon ng ating sambayanang Pilipinas. At ngayong araw, special po ang ating dalawang munang panauhin na kabilang sa 20 pili at natatanging miyembro ng PNP na pinarangalan sa katatapos lamang na 6th Ignacio B. Jimenez Outstanding Police Service Awards 2025 noong nakaraang June 23 sa Ramon Magsaysay Center sa Malate, Manila. Kaya po, samahan niyo po ako na i-welcome at kilalanin natin ang dalawa nating huwarang pulis ng ating bansa. Ayan, sila po ay sina Pulis. Ayan, Colonel Sandro J. Tafalia, ang Chief of Police ng Las Piñas City Police Station at Police Major Philip Ines mula po sa Manila Police District. Sir Sandro and Sir Philip, good morning po at welcome po sa ating programang Straight from Team PNP Facebook Live. At okay, muna no. Nomer, by the way, Nomer, thank you rin sa pagkakataon at sa ating mga viewers ng ating programa dito sa live, Facebook Live. Good morning at thank you sa pagkakataon. Okay, marami pong salamat Sir Tafalia. Ayan, at how about kay Sir Ines? Good morning, Sir Ines. Yes, Sir Maki, isang mapagpalat, kalmadong umaga sa iyo. Ganun din siyempre sa aming idolo. Kaya Sir Sandro Tafalia ng Apole, nagmamalaki namin. At saka siyempre naman yung mga kasama natin dyan sa studio. Muli sa ngalan ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Benigno L. Guzman. Ako si Police Major Ines at nakaantabay kami at palagi nakaangat ang aming kalasat para bantayan ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Okay, marami pong salamat Sir Ines at syempre sa lahat po ng ating mga kasamahang pulis dyan sa Las Piñas City at sa Manila Police District. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, marami pong salamat at ipinahiram nyo po muna yung precious time ng ating dalawang matitikas sa pulis para po sa ating programa dito po sa Straight from Team PNP Facebook Live. And kay Sir Ines naman po, Sir Ines, maaari niyo po bang ibahagi, dahil alam ko po Sir, marami po ang mga na-nominate, marami po ang mga na-recommend, marami po ang nagpasa ng kanilang mga folder at ang kanila pong entry, pero 20 lang po ang napili. Sir Ines, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapanood, ano po ba yung mga naging aktibidad po ninyo dyan po sa Metro Manila, dahil alam naman po namin kung gaano po kayo kahusay at kagaling na pulis. Bahagi lang po natin kung ano po yung mga naging accomplishments po natin, sir. Yes, Sir Romer, nakita nga natin yung pagkilala sa ating nanay, nakakataba ito ng puso. Unang-una, nakakaboost ng moral sa atin bilang pulis at nakikita natin, na-recognize nitong mga grupo na ito yung mga naigagawa natin. At patuloy natin pinapanawagan ito sa ating mga kasamahan na patuloy natin na gumawa tayo ng tamang ayos sa ating trabaho. At unang-una, palagi natin tignan ano ba yung kaya nating maibigay sa organisasyon at hindi yung ano yung mabibigay ng organisasyon sa atin. Darating ang panahon na Sir Nomer na igipas din tayo. At pag dumating yung pagkakataon na yun, makatitig tayo ng diretso sa salamin. Masabi man lang natin, nagawa natin yung parte natin na nasa servisyo tayo. At pagkitin ko na lang din, siyempre sabi ko dito sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, talagang maraming kaganapan.
Ito yung sentro ng komersyo, sentro ng ating bansa. Kung saan nga, ito nga ang kita natin, walang markadong pula ang kalendaryo ng mga pulis Maynila. Tuloy-tuloy. Ngayong alas 10 ng umaga, magkakaroon kami ngayon dito ng destruction ng non-evidence ng mga terminated cases dito sa harapan natin, dito sa MPD mismo. At nandito rin yung executive judge natin ng MPC Manila para mag-witness sa gagawin natin. Ayun, talagang busy po palagi yung ating mga kasamahang pulis dyan po sa Manila Police District. At alam po natin at ramdam po talaga natin, sir, ang inyong kabisihan ngayon. Dahil na-monitor din natin sa social media yung inyo pong tulong at assistance sa buong local government unit po ng Manila sa pagsasaayos po ng ilan pong mga lugar po dyan. Kaya saludo po kami sa husay at galing ng ating mga pulis dyan po sa Manila Police District at sa lahat na po. At ganun din po, for sure, ang siste ng ating mga pulis dyan po sa Las Piñas City Police Station. Talagang hindi rin din po yan nagpapahinga. 24 oras din po silang tumutugon at nagbibigay ng assistance sa ating mga kababayan. Dahil napag-alaman din natin na si Sir Ines pala ay napakadami rin ng designations. Hindi lang po siya ay PIO dyan sa Manila, siya rin po talaga ang punong abala kapag po may mga hostage negotiation dyan po sa inyong nasasakupan. At si Sir Ines din po ay regular din po natin yung host dito po sa programa ng PNP, ang Sumbong Nyo Action Agad. Sir Ines, kamusta po yung inyong mga programa at advocacy dyan sa Manila Police District na kung saan ito po ang naging susi rin para po kayo po ay kilalanin bilang Ignacio Jimenez Awardee, Sir Ines? Yes, Sir Nomer, nakita nga talaga natin, katulad ng binigit ko kanina, wala talaga po ang markadong pula sa kalendaryo ng mga pulis Maynila. Talagang nandito yung sentro ng gravity natin, kung saan nga, dahil ako yung spokesperson dito at ang CPIO, inaangat natin yung imahe ng ating kapulisan at ipinapakita natin yung magagandang mga nagagawa ng ating mga pulis. At marami talaga tayong mga pulis na gumagawa ng tama at mayroon tinatawag natin malasakit at passion sa kanilang ginagawa. Yun ang ipakita natin sa ating mga kababayan. At katulad nga ng marketing ni Sir Sandro kanina, marami tayong iba't ibang estrategiya ginagawa dito. At nakita natin dito, Sir Nomer, na hindi nagkamali ang pamaluan ng Manila Police District sa mga iba't ibang estrategiya ito. Saan nga pa nakikita natin yung mga pinapagtugma natin statistika ng mga krimen linggo-linggo, ay nakikita natin na talaga may pagbaba. May kaganapan dito sa lungsod ng Maynila kung saan alam naman natin na napakarami ng tao ng lungsod ng Maynila, mahigit 2 milyon. So, ganun karami ang tao, talaga may mga mangyayari. At kung hindi namin napigilan ng krimen, nakikita naman natin napakataas ng aming crime solution efficiency. Ibig sabihin lang ito, kung may mangyari krimen, nasusolvagan natin. At yung mga nagtatago sa batas, nakita natin na ang dami natin accomplishment dyan. At ganun din yung mga iba-iba pa nating mga anti-criminality operation. Nakikita natin yan everyday. Kini-check ko yan, everyday tinitignan natin yan. At doon nakikita natin kung saan ba talaga patutungo yung ating mga ginagawa. At nung nakarang linggo, bilang ako yung duty officer, nag-inspect ako doon sa ating mga area dito sa Maynila. Nakita natin yung dedikasyon ng mga pulis natin na talagang pag sinabi natin yung ganitong oras na response, nakita natin na andyan agad. Ang mahalaga yung ating commitment natin sa mga tao na sabi nga natin, we need to serve and protect them. Makita nila na ang pulis nyo po, pulis ng Pilipino, ay kayang gawin yung inatang na trabaho sa kanila. At nakita naman natin yan dito. Marami tayo dito mga kababayan sa lungsod ng Maynila na umaasa sa ating mga kapulisan. Lalo na yung servisyo natin mabilis. Katulad ng sinabi nga kanina ni Sir Sandro, yung guiding principle ng ating ama, ng ating hanay, na maramdaman tayo ng ating mga kababayan, maramdaman, makita, at magmarka tayo sa ating mga kababayan. Sabi nga, pag dumating yung panahon, Sir Maki, na lilipas tayo, sabi nga natin, panghinayaan tayo, yung pala yung binabanggit dati. Pag may sulan tayo, kasi sa mga tao, nawawala ng panlasa, lang para sa mata nilang mapanglaw. Dahil tayo ay pulis. So, pulis tayo ng Pilipino, pulis tayo ng Panginoon.
at akayin natin yung mga kapwa natin mga pulis at palagi natin itindihan yung be a good shepherd to them. Sabi nga natin, akayin natin itong mga ito, maging mabuting tayo pastor sa kapwa natin mga pulis. Ayun, talagang well said po, Sir Ines. At kita naman po at ramdam po natin talaga yung dedikasyon at commitment ng bawat isang pulis dyan din po sa Manila. At alam po natin, isa yun po sa pinaka-busy na area sa atin. Ano po, hindi lang po dito sa Metro Manila, I should say, sa buong Pilipinas. Dahil sabi nyo nga, Sir, milyon-milyon ang tao po dyan araw-araw. Kaya po nakakailangan talaga yan ng serbisyo ng ating PNP, lalo na po sa pag-maintain ng peace and order, pagbabantay at pagtugon sa anumang pong police assistance na kinakailangan ng ating mga kababayan. At alam ko, Sir, kayo pong dalawa, si Sir Sandro at si Sir Ines, ay talagang truly an epitome of a good cop, inspirasyon po ng ating mga kasamahang pulis. At kayo po ang niluluk namin na mga officer sa hanay po ng pambansang pulisya. At alam ko sa lahat po na nakakakilala sa ating dalawang pulis, talagang kayo po ay ehemplo at tunay na inspirasyon. And syempre, Sir, hindi rin po natin tatapusin itong ating programa kung hindi rin po tayo makakarinig ng inspiring message mula po sa isa rin po sa ating mga awardee, kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Sir Ines? Mr. Tomer, maraming salamat. Unang-una, nagpapasalamat kami sa pamanuan ng KCI sa pagkilala sa mga naiambag namin sa organisasyon at sa siyempre sa komunidad. Sabi nga natin, ang mahalaga dito, ma-inspire pa natin yung iba nating kapulisan na gumawa pa at ipakita at ma-recognize na mga katulad ng mga pribadong grupo na ito na yung mga magagandang nagagawa ng ating kapulisan. At nagpapasalamat tayo siyempre sa pamunuan ng Manila Police District, sa ating Regional Director, sa ating Chief PNP. At siyempre, higit sa lahat, sa Panginoon kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon makapagpatuloy sa buhay. At sabi nga natin no, Sir Nomer, no, yung mga bagay na everyday na pagising natin, ipinagpapasalamat natin. At sabi nga natin, gawin tayong biyaya para sa ating kapwa-pulis, sa mga taong umaasa sa atin. At yun ang palagi natin tinitingnan, ano yung magagawa natin para sa ating mga kababayan at ano yung maiaambag natin sa ating organisasyon. Para pag dumating ang panahon na kailangan na natin kumaway sa laban at daloy ng buhay, sisiguraduhin natin marami yung aaray sa ating pagkakawalay. Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Ayan po sa ating po mga kababayan, sa ating mga tagapanood. Dalawa pa lang po yan sa 20 natatanging pulis na kinilala ng JCI Manila at tumanggap ng Ignacio Jimenez Awards 2025 Excellence in the Line of Service. At sa susunod pa po nating episode dito sa Straight from Team PNP Facebook Live ay kikilalanin pa rin natin at makakapanayam ang 17 pang awardees. Antabayanan ninyo po ang ating schedule para mas makilala po at ma-share sa ating mga kababayan. Muli po, maraming salamat sa ating dalawang unang panauhin, ang pinakamatitikas nating officers ng PNP, Police Colonel Sandro J. Tafalia, ang Chief of Police ng Las Piñas City Police Station, at kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Thank you so much, sir. Alam ko po kung gaano kayo ka-busy sa mga oras na to, pero nabigyan niyo po kami ng inyong oras at pagkakataon. Ganon din po ang aming pasasalamat sa JCI Manila, kay President John Adrian Padernos, VP for Community Affairs, Dizon Wok, kay Direct for Special Projects, Sir Joshua Ruben Aragon, at sa ating pong mga naging panauhin, nung time po na nagkaroon tayo ng awarding ceremony dyan po sa Ramon Magsaysay Center, kina DALG ASEC Huwabili Rasio, kay DALG ASEC Elizabeth Lopez De Leon, kay na Sir siyempre sa line po ng PNP, kina Police Lieutenant General Nartates, kay Police Major General represented by Police Brigadier General Parenya, at kay Police Brigadier General Sauron ng DPCR at ng PKG, at kay Sir Police Major General
atin chinayog ang ating DPRM. Thank you po so much sa inyo po. Kay Sir Marleo, maraming salamat po at sa buong pamunuan ng Ramon Magsaysay Foundation Awards, JCI Ignacio. Thank you so much po. Ito pong pagkilalang ito ay patunay lamang po at magsisilbing inspirasyon at motivation sa bawat isang pulis. Alam ko po na yung 20 ay yan po ay ilan lamang sa napakaraming magagaling, mahuhusay at dekalidad na pulis ng ating pambansang Pilipinas, ang ating mga miyembro ng Philippine National Police. At syempre, at ito po ay pasasalamat natin sa ating pong may kapal at meron pong isang organization tulad po ng JCI at ng Ramon Magsaysay at ng ating Ignacio Jimenez na kumikilala sa husay galing ng ating mga miyembro ng PNP. At ito po ay siyempre dahil sa mas pinalawak at mas pinabilis na responde service ng ating PNP. At bilang bahagi po ng ating emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ng ating Chief of PNP Police General Nicolas Torre III na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Ang 911 po ay bukas 24/7. Maaari pong tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad sa panahon ng pangangailangan. 911 ang inyong katuwang. Muli po maraming salamat muli sa ating dalawang panauhin kay Sir Tafalia at kay Sir Ines. At mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, sa ngalan po ng aming Director, Police Brigadier General Marvin Josaro, ako po ang inyong tagapag-ugnay Police Captain Nomer Macaraig.